Good morning mga kaibigan. Kumusta po kayo? Kumusta po ang inyong mga tanim? Ngayon po ay October 12, 2023. At oras na naman o araw na naman po para bigyan ko kayo ng update sa ating tinanim na cucumber. Okay, daan po tayo rito. Ito po yung ating greenhouse. Alright, so yan, sa mga nagpa-follow, ito po yung para sa green bell natin. Sundan nyo po yan. Sa other video ko na lang po yan ipopost. Ang goal po natin ngayon, ang objective po natin ngayon ay doon sa ating pipino, which is yung Emerald Warrior. Okay, ito po mamaya ipapaliwanag ko sa inyo yung mga aktibidades po dito. Okay, para inyo ring masubaybayan ano po. So ito po itatanim natin mamaya dyan. Aristotle po yan. Okay, so ikutan po muna natin. Sandali lang, checkin ko muna yung ating irrigation. Parang nakabukas eh, pero yan po yung ating pipino. Samahan nyo po ako sa aking morning routine. I-double check po lang yung ating patubig kung nakabukas at akin pong isasara muna. Okay, nakasarado naman po yung ating patubig. Yan, double check ko lang ha. Yan, yan, nakasarado. Okay, so yan po yung ating inventory. Okay, so naririto po tayo ngayon at magkakandak po tayo ng ocular inspection para sa overall status ng ating pipino Emerald Warrior F1. Okay, doon muna tayo sa baba para sa ibang anggulo naman tayo tumingin. Ano po? So ito po ay nasa ano na ba? Kailan ko ba ito itinanim? Uli, no? Yun, no? 8:26. So ngayon po ay 12. So 12 plus 5 plus 30. Yun po yung ating days, no, days DAS ng ating pipino. So 5, 35 plus 12, 47. No, 47 days na po yung ating pipino at nakaabot na po siya sa finish line. Okay, so ang gagawin po natin ngayon ay i-review natin. So last time nung nagbisita tayo rito, nakakita tayo ng infestation ng aphids, saka may mga signs din ng mites infestation, then whiteflies. So of course, dahil sa dami, no, sa initial inspection natin, dahil sa dami ng mga mites sa ilalim ng dahon, nagkandak na po tayo ng control. Okay, nag-spray po tayo ng control para sa mites, and ito na po yung result so far ng ating ng ating control. Okay, so tingnan uli natin yung mga ilalim ng dahon, especially po yung mga nasa lower portion. Okay, samahan niyo po tayong mag-spray. Yan, mag-inspect ano po. So, yun, medyo malinis na, medyo wala na. Dati napakadami po niyan, no. Yan. Okay. Okay, so all right. Okay na, okay. Malinis na. At ang aftermath na lamang po ay yung kanilang pinagkailan, katulad po nun. So yun po kasi pinagsipsipan nila, yun po ang nagiging daanan ng mga fungus, at yun naman ang nagiging sani ng sakit ng ating halaman. Okay, so dito ang gagawin na lang po natin kapag nakita po tayo ng mga ganyan ay aalisin. Okay, so yun po yung task ko ngayong araw na to, alisin yung mga naninilaw na dahon sa ilalim. Okay, para maiwasang kumalat yung fungus. Kaya alisin natin yan. Okay, ganyan, yung mga ganyan dahon pwede nang alisin. Okay, pero so far okay naman yung ilalim, malinis naman. Mamaya yun po ang gagawin ko, no. And then bukod po dyan, tingnan po natin yung lower leaves. Again, yung ating usual inspection. Meron bang naninilaw sa lower leaves? Meron bang kakaiba sa ating tanim? Okay, meron bang
signs of micronutrients deficiency. Alright, so pagdating po sa balag, sa vines, yan, yung usual lang ng trabaho natin, yung vines ba, okay ba, meron ba tayong aalisin. So syempre, ngayong araw ay schedule din ng pagpo-pruning. So yung pruning po na ginagawa ko, papakita ko po sa inyo dito. Alright, saan tayo gawin? Buhin nga tayo sa kabila. Okay, so same pa rin po yung ating routine, morning routine. Nag-aalis po tayo ng mga tendrils. Okay, so for example, ito na po, may bunga na tayo. Meron ako nakitang bunga dito. Oh, kita nyo ba yun? Malapit na tayo mag-harvest. Meron to, no? 2 weeks harvest na tayo. Anyway, balik po tayo sa ating task. Ang gagawin ko po ngayon ay magtatanggal po ako ng mga talbos at ng mga baging niya. Yan, inaalis ko po to. So wini-wait ko lang guys na lahat ay umabot sa taas and then magtatap pruning na po tayo. Okay, aalisin po yung taas na yan. Yan po yung trabaho ko ngayon. And then yung pong mga talbos, ito, inaalis ko rin po ito. Okay, so tinitingnan ko yan. Ayan, nakita nyo po ba yun? Aalisin ko po yun, yung isa, para ma-maintain natin yung ating vine, hindi maging crowded yung mga dahon dyan. So inaalis ko po yung talbos lang. Yan, kinukurot ko lang po yun lang pong talbos. Then iniiwan ko yung bunga doon. May bungang isa dyan. Okay, until po na maitali ko siya dito sa ating bagging setup, nag-aalis po ako. Alright, so tatanggalin natin yung talbos. Yan, so gagawin ko po ito mamaya hanggang sa matapos ko po itong ating area. And then yung pong mga talbos-talbos, yung mga bagging niya, yung tinatawag natin reels, aalisin din po natin. Yan. Okay, so mataas na. So pagdating dito sa taas, yan lang po kasi yung ating bubong na UV plastic. Tinitingnan ko kung merong tip burn. So far naman po wala tayong tip burn, kaya so far so good mga kaibigan. Ayun, kita nyo ba yun? Yan po ang gagawin ko ngayong araw. Mag-aalis tayo ng mga talbos para ang objective po nun, para yung pong nutrients ay mapunta po lahat muna sa pagpapalaki natin, pagpapaganda natin ng ating halaman. Okay, maiwasan yung unnecessary nutrient distribution sa mga talbos, kasi gusto natin na mabuo lahat ng bunga dito sa bawat nodes ng ating pipino. Okay, so question, ano po yung in-spray natin sa aphids, sa mites? Okay, nag-spray po tayo ng pang aphids, yung pinakamurang pinakamahinang pinakamurang available lang sa market, yun lang pong in-spray natin. And then naghalo po tayo ng abimectin para naman sa mites, kasi for sure meron na pong mites po dito. Alright, pataba, spray, nag-foliar po tayo ng seaweed saka amino acid. And then mamayang hapon ay magpo-foliar naman tayo ng calcium, magnesium. Kung meron po kayong Caltrac na Yara, pwede nyo pong i-foliar yun. Rich po yun in calcium saka yung magnesium, Caltrac. Okay, kung meron po kayong crop boost, pwede rin po yung crop boost. Ang crop boost po ay rich naman in phosphorus and magnesium din, pero wala po siyang calcium. So i-alternate nyo po. Okay, so yan po ang ating pipino. At 47 days may mga medyo malalaki na ibunga natin. Okay, ayan po yung mga bunga nating inaalagaan. Ayun, yung sinasabi nilang tuy-tuy, ayan. Okay, so wala naman tayong fungus, so success tayo. Okay, so far so good. Okay, ito po yung ating double row, para sa mga nag-aabang kung ano is status ng double row. So yan po yung double row, marami pong dahon. Ito po yung single row natin na one branch maintenance, one branch rule. So okay, dito po natin nilalagay yung isang branch. So yung pong isang puno naging dalawa. Then ito naman po yung single row natin na ginamitan naman natin ng two branch rule. So magkabila, isa rito, isa ron.
Yan, nilagyan ko lang po yan ng tali sa kabila. Okay. So pag mga may question kayo at hindi kayo naliliwanagan sa pinagsasabi ko, comment lang po kayo. Alright. So meron po mga tawag dyan, yellow spot or something. So aalisin po natin yan mamaya. Yan po yung isa sa gagawin ko. And then mag-aalis po ako ng mga ganito. Yan, hindi ko po maialis ngayon habang nagbi-video. So isa-summarize ko na lang po mamaya. Okay? Then iniikot ko po yung ating mini-maintain na third branch and secondary branch or secondary lateral. Okay, ayan o. Ito na siya. Ito na yung pangalawang puno natin. O, ayan o. Okay, so ito yan. Yung main niya ay ayun. Then ito yung secondary, yun sa kabila naman yung tertiary. So magkaano siya, magkaan tawag doon, magkakasalisi para yung takbo, yung hangin ay tuloy-tuloy ang pasok. And then yung kung sobra katulad po nun ay inaalis na po yan. Aalisin po natin. Okay, so alisin natin yung talbos. Yan lang po yung routine ko rito. Then paikot natin, i-guide natin sa ating kapangan. Ayan, dito marami-rami. Ayan. Alisin natin talbos. Isang kamay lang ginagamit ko mga kaibigan. At nasa camera yung isang kamay. Okay, alisin natin yun. Ginaguide natin. So secondary branch, secondary ano na po yung ano itong inaan natin, yung ginaguide natin. Ayan. Tanggalin natin yung kanyang talbos and then ikot natin. Okay, so yan, hanggang sa matapos po yun po yung gagawin natin. Alright, then after po nun, after ko pong mag-conduct ng inspection, ay magdidilig po ako ngayong umaga. And then pamaya-maya magka-bedrest din po tayo ng nutrient solution. Okay, sa edad po na to, ang i-dredge natin ay same pa rin, Nitrabor, magnesium, and NPK. Kumbaga sa mga nag-hydroponics, yung AB solution, yung pong dinedrench natin. Okay, so may naghuhukay oh. So meron po tayong rodent, daga po iyan, no? Hinuhukay niya po ilalim, naghahanap po siya ng bulate. Okay, delikado po yan pag ganyang style. Kaya't yun po ang ating na-observe ngayon uli rito sa ating taniman, no? So far naman hindi naman niya hindi natin alam guys kung kinakain niya yung pipino, ano. So yun yung isa sa ano natin, isa po sa risk ngayon dito sa pagtatanim sa urban. Marami pong daga dahil ito po ay bibihira po yung mga gulay dito. Ang mga daga po kumakain po yan ng mga pepper, ng mga pinaggulayan, kaya't may chance po na kainin din niya yung ating mga pipino. So yun po yung ating paghahandaan. Dito po yung daanan ng daga oh. Tingnan ko nga po yung ating bunga rito. Ayun oh, may bunga na tayong isa rito. Nag-iisang dangkal na oh. Hindi pa naman niya kinakain so far yung mga pipino. Okay, ayaw niya yata ng pipino. Gusto niya yata yung mga bell pepper saka yung mga bulate. Mga bulate po yung inaatake niya. Okay, so dahon. Ayun oh, tingnan nyo. Ayun oh, may pinagkainan dun. Dahon, tingnan po natin yung ilalim ng dahon. Kapag may nakita po tayong mga mites, mga powdery mildew, magkakandak po tayo as needed. So far, nakakadalawang spray po tayo. So ginawa ko 2 succeeding spray po, no. Out of sa 47 days, 2 beses ako nag-spray nung isang araw saka 3 days ago para ma-control natin yung aphids infestation. Kasi pag hindi po natin yun sinupil, mauubos po ito, magkakasakit po ng bungus, maninilaw. Okay, so ngayon healthy po yung mga dahon, makikita nyo naman healthy yung mga dahon natin, maganda po yung tabas ng dahon. Okay, sinisilip po yung ilalim, ayun oh, mga ilalim, malinis naman na ilalim, kaya foliar na lang pong i-spray natin dito. And maglalagay din po tayo ng bioinsecticide, yung pong Aztron, yung pong ilalagay natin, and haluan din po natin ng Serenade para yung pong surface ng ating dahon ipopulate ng mga good bacteria. Okay, para sila ang andyan. Alright, so yun po ang ating update ngayon. Ano pa ba ang ibabahagi ko sa inyo?
chine-check ko yung tension ng ating trellis, kung kaya niya pa ba, baka bumagsak or something. So far naman kaya pa naman niya, kasi if ever po na mapapansin ko na super tension yung ating ano dito, ating vine support, maglalagay po ako ng parang ganitong support dyan. Ayan, easy, maglalagay po tayo ng bukawi po, maglalagay po tayo ng bukawi para sumuporta sa mga vines. Alright, so 47 days pero hindi pa rin po tayo nakakapag-harvest. So nagpapalaki pa rin po tayo ng bunga. May mga isang mga malalaki, yung mga naunang bunga, pero yung pong kalakasan niya, yung karamihan ng bunga ay hindi pa po wala pa po sa harvest days, no, harvest maturity days. Okay, so ito po yung mga first fruit niya. Ayan, kita ko sa inyo yung isa kanya doon. Ayun, yan, ayun sa dulo. So mga una pa lang po yan. Okay, ito po ay na-delay ng tanim. Tinransplant ko to nung medyo malaki na, kaya ganyan po. Pero siguro makakaano pa tayo rito, siguro naman makaka-harvest tayo ng maganda-ganda. Okay, now anong next natin gagawin? So andun na po sa dulo. Pag po lahat ay nasa dulo na yung ating pipino, ay itatapruning ko po yan. Itatapruning ko po at itatali ko po yung ating pipino. Tulad po yan, ito masyado na po siyang mataas, ano guys, nasa 1 foot na po yung taas niya dito sa ating twine. Kaya ang gagawin ko po rito, ikakat ko po itong dulo na to dito, puputulin po rito, and then ibabaloktot ko na po doon, din tatalian. So yun po yung gagawin ko ngayong araw. Alright, so sa susunod na video siguro makikita nyo na lang na nakataprune na yan, kasi almost 90% naman ay nakalampas na sa ating tali. So yun po yung task ko today, top pruning and continuous supply po tayo ng nitrogen, ng NPK, ng micronutrients, para hindi po maging baluktot yung ating mga bunga. Alright, yun lang po guys. Yun so far ang update natin at 47 days after seed sowing. Ang ating pong pipino ay, ang variety po nito ay Emperor Warrior F1, green type variety po ito, yung green slice. Okay, and yun, maraming salamat at abangan po natin ang mga susunod na kabanata. Uy, bago ko pa kalimutan, wala pa po tayong naiilagay na na irrigation, no, mano-mano lang po ang dilig ko rito every morning. Pero baka po ngayong araw or sa mga susunod na araw ay maglilinya na po ako rito ng drip lines. Okay, para automated na rin yung ating dilig, kasi at this stage kailangan po natin ng enough water sa ating cucumber para makapagpalaki ng maayos yung kanyang bunga. Okay, so kasi po itong ating bed, mabilis pong lumubog ang tubig dyan. Naka-raise elevation po kasi tayo, so mabilis lumubog yung tubig. Kaya ang mangyayari, ang iniisip kong gawin ay maglalagay po ako ng katulad ng ginawa ko po dito sa ating bell pepper. Morning and afternoon na po yung aking dilig. Okay, para ma-fulfill natin yung nutrient needs ng ating halaman, maka-ensure tayo na mabubuo yung mga bunga. Okay, yung mga bunga katulad po nito. Yan sunod-sunod. Tapos tayo sa okay, so far yung ating canopy management, leaf management, dun na po tayo sa fruit stage, sa fruit management. Kailangan mapagtuloy natin yan, kasi at the end of the day, ang magdidikta ng ating income ay yung mga bunga. So doon na po tayo. Ito na po yung pinaka challenging part po rito, kung paano natin make sure na yung pangangailangan ng ating halaman ay maibibigay natin in terms of nutrient availability sa ating soil, nutrients availability sa mga leaves. So nagagamit po tayo ng mga possible means, any available means, upang matulungan natin na makapag-absorb ng more nutrients yung ating halaman, so that ma-meet natin yung ating ultimate objective, which is high yield at the cheapest cost per production possible.
Okay? Ambitious goal. Pero kaya po natin yan sa pamamagitan ng pag-apply, pag-adapt ng mga existing farming technology. Okay? So sama-sama po tayo mag-aral. Sama-sama po nating tayo mag-experiment, subukan yung mga available na technology or implement sa pagtatanim ng pipino at ng iba pang gulay. So yun lang mga kaibigan, maraming salamat. Medyo mahaba yung aking update dito. Medyo matagal din ako nang hindi nag-update ano. And ayun, as always, kung kayo po ay hindi pa nakakapag-subscribe at pinapanood nyo po ito sa YouTube, meron pong subscribe button dyan. Click nyo naman po yun para yung susunod nating video update sa cucumber na to, yung kung ilan yung kikitain natin, masundan po ninyo. Sa mga nasa Facebook at pinapanood ito sa ating Facebook profile or sa ating Facebook page, click yung follow para para dumami naman tayo sa ating community. And then don't hesitate to share your knowledge sa atin. Kailangan po natin dito anong tawag doon, accumulated knowledge, or ano bang tawag doon, yung naiipon, combined knowledge, para mas ma-improve po natin yung ating mga skills sa paggulay, pagga-garden. Maraming salamat po. As always, kung meron po kayong question, mag-iwan po kayo ng question sa comment box. Thank you very much. Mag-ingat po kayong lahat. Magkita-kita po tayo sa susunod na update dito sa ating experiment na cucumber under our greenhouse. Maraming salamat. Bye-bye.